Magandang hapon po at kumusta na po tayo ngayon? Ngayon po ay buwan ng nutrisyon at maganda pong ipagpatuloy natin ang pag-aaral sa ating kalusugan sapagkat may time talaga. Sabi nga, life begins at 40 nang ibig sabihin po ay talagang realidad na ang paghina ng katawan ay nararanasan na po ng umiidad na 40 pataas. Kaya kinakailangan yung mga food supplement, mga vitamins ay napakahalaga po sa pangkalusugan. Pero may maganda po na sinasabi sa Biblia na napakagandang ating pagbulay-bulayan tungkol sa isang babae kung paano ma-maintain niya ang kagandahan. So napakaganda pong topic to sapagkat ang mga kababaihan, yung pong talagang morena, ay gustong maging maputi. Dahil nga ang kanilang konsepto kapag maputi ay maganda. Pero hindi po, hindi totoo yun. Alam niyo po ba kaya tayo mga Pilipino ay medyo ang kulay natin ay kayumanggi gawa nga po sa kagandahan ng yung pong kinalalagyan nating lokasyon. Ito po ay protection para sa atin, itong ating kulay upang tayo po ay hindi magkaroon ng skin cancer. Yung iba gustong pumuti na nagkakaroon po ng problema sa bandang huli sapagkat nakikita natin kalimitan, pag tinignan natin yung mga may edad na medyo senior, talagang senior na, nakikita natin ang kanilang katawan. Sa tingin lang ay bumabata, gawa nga nagpapabanat ng mukha o ng katawan, pero talagang yung edad, yung kanyang kulubot ng katawan na hindi nawawala. Natatakluban lang seemingly ng mga tinatawag na cosmetics or kaya ay pagsa-surgery, yung pagbabawas ng mga taba-taba sa katawan. Kaya gusto ko po kayong dalhin sa Kawikaan, Kabanatang 31, talatang 10 at 22. Ito po ay tungkol sa isang babaeng matapat sa asawa at dahil sa ang sikreto niya, habang siya ay tapat, lalo siyang gumaganda. So, paano kaya po yun? Okay, sabi po sa talatang 10, mahirap makakita ng mabuting asawa. At totoo naman po talaga. Ngayon po ay sabi nga ay maraming nagkakaliwaan. Gawa nga po sa mga pornographic materials o video na makikita natin sa internet, ang mga tao na nahihilig dito, minsan ay hindi na po naging faithful doon sa asawa sapagkat ang pita ng laman o yung lust o desire ng katawan ay yun po ang namamayani sapagkat hindi na nga po makontento sa iisa. So napakarami po niyan. O kaya naman po ay yung talagang fidelity ay mahirap pong matagpuan sa mga kalimitan na not at all sa mga kababaihan. Sabi nga doon sa Kawikaan, sa 1,000 lalaki, may natagpo ang matalino pero sa isang babae ay wala. So ano ibig sabihin po doon? So maaari nga po sa mga decision making, lalo-lalo na kapag nag-iisa ang babae at ang katapatan ay nawawala. So hindi naman po lahat ito lang po ay sinabi nitong mahirap. Ibig sabihin talagang ito ay sinasabi? Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. At 11, lubos ang tiwala ng kanyang asawa. Yan, lubos At saganang pakinabang ang makakamit niya. Sino ang nagkakaroon ng napakagandang yung tinatawag na investment o compensation doon sa kanyang asawa. Walang iba kundi yung lalaki. Sabi ito, pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. So, yan po ang kagandahan ng isang babaeng tapat. At ito ay po kasal. Hindi katulad ngayon na napakarami ng pong na mga live-in. Yung nga, na tawag, live-in partner, na kahit sa mga Christian na circle ay ang iba po, kapag tinanong yung nanay, bakit ayaw pakasal yung anak na nagli-live-in, kahit na ilan na ang anak, ang mga apo niya, sabi niya, meron na silang isip. So, ganun na po ang filosofiya at ang hawak din ay Bible, pero sa ganang kanya, yun ang sinasabi, sa ganang kanya. Para sa akin, yan ang word at hindi ano ba ang sinasabi ng Panginoon. Pero napakaganda po ang may basbas ng kasal. Naniniwala ako sa bendisyon na kahit anong mangyari, totoo nagkakahiwal minsan kahit na mag-asawa, dahil nga po ang iba ay ikinasal na pilitan o kaya ay hindi alam kung bakit sila ikinasal. Minsan 13 anyos, 14 anyos nung una, o kaya 16, 17. So hindi
o kaya instant baby, nagkaroon lang ng paglaki ng tiyan, kaya ikinasal. So, yung pong tamang pagpapakasal, alam ng dapat ay sabi nga turuan ng bata, dapat niyang lakaran. Yung babae, turuan kung paano ang tamang pagkakaroon ng pamilya, no? Pagkakaroon ng anak, sapagkat siyang mga anak, dapat tinuturuan na po. Pero ano pong nangyari? Wala. Kaya ito ang nagiging isang problema. At sa ating lipunan ay marami po ang nagsasamang hindi kasal. Maging Kristiyano o anumang ang kanyang paniniwala, ito po ay laganap na. And sa talatang 13, walang tigil siya sa paggawa. Yan. Kita niyo po ha. Yung kanina, yung ating nasabi ay tapat yung babae sa kanyang asawa at very submissive yung asawa sa kanya. Ito naman, itong babaeng ito, walang tigil sa paggawa, negosyante. Hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang telang lino at lana, tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihanda na ang pagkain ng buo niyang pamilya o niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Matamang niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay pinagtatanim ng ubas. So ito na po yung kwalidad. Matapat yung babae sa kanyang asawa, matapat din sa kanyang pagninegosyo. So talagang very siya, yung industrious na tinatawag. Masipag, matyaga. Then pag kumikita siya, ano pong ginagawa niya? Nag-i-invest na naman siya ng another business. So, ang galing kaya nga, napakahirap nito. Di po ba? Then may nakikita akong mga babae na another na naman partner, ang hinahanap ay siya ang bibigyan ng pera. Di ba? Mga ganon na kinakailangan siya ang i-entertain. Pero dito mali, siya ang nag-i-entertain at naglilingkod dun sa kanyang asawa at hindi niya kinukwartahan yung asawa kundi siya pa ang nagbibigay. Yung compensation, kumbaga sa yung asawa pa ang nakikinabang. Kaya mga kababaihan, kung sino man makakapanood nito, mahalaga na ituro. Kung mali man, nagkamali, kung ang inyong magulang ay live-in partner, yan, kabit, pangalawang asawa, wag niyong ituturo sa anak na gayahin kayo. Alam mo, nagkamali na ako, hindi ko ituturo na dapat ako gayahin. Nagkamali ako eh. Yung dapat na maiwasan, yung lesson na napakaganda ang dapat kong maituro. Na hindi pala maganda ang ganitong bagay. Dahil alam niyo po ba na darating ang panahon ay pagsisisihan ng mga iba ang mga ginawa nila na ang kanilang filosofiya ay susubukin ng Diyos kung ito nga ba ay matatag o ito ay isang haka-haka lamang. So, yun po ang isang nakakalungkot. Kaya, ka-17 sabi dito, gayon may naiingatan ang kamay at katawan. Kita nyo ha? Gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanya mahalaga ang bawat ginagawa hanggang hating gabi. Makikita nagtsatsaga siya gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Okay, so makita natin ito dahil nga po ngayon ay buwan ng nutrisyon. Kahit siya ay masipag, hindi niya nakakalimutan ang kanyang kalusugan. So sa paraan, yung pong katawan, mayroon akong napuntahan talagang grabe ang amoy. Pag itinaas na niya ang kanyang yung my hands, nakaganyan, di ba? Nakaganyan, ha? Kung napanood niyo sa TikTok, pag tinataas na yung ganyan, gumaganyan siya, pati siya nahihilo sa sarili niyang amoy. Kaya, yun po yung napakapangit, di po ba? Na may amoy na mahirap na maalis. Kaya lang bumabango raw ay kapag nilalagyan ng pabango. Pero kapag wala ng pabango, nakalimutan ng maligo, ay naroon naman yung amoy na kaya nga, kaya hiniwalayan ng mga lalaki dahil nga naamoy yung pagtaas lang ng kamay ay amoy na. Kaya nawalan ng gana yung lalaki. Okay, kaya dito, hindi po talagang masipag. Asikaso niya yung kanyang mga anak, may katulong pa siya, at may sarili pa siyang kaparaanan upang kumita yung kanyang pananahi.
Sabi dito, yan ang napakaganda. Tapos hanggang hating gabi makikita nagtiyatiyaga. So maaaring nagpupuyat din itong babaeng ito, pero itong ginang nito, pero hindi siya hindi siya katulad ng iba na nagpupuyat sa TikTok. Hindi ko sinabing masama ang TikTok, pero wag naman magpuyat diyan. Dahil yan po ay nakakasira ng kalusugan. Ito po ay nagpupuyat siya, hindi dahil doon sa mga tingin, kundi sa paggawa. So, maaaring ito ay ehersesyo na lang sabihin natin. Ginagawa niya ito para ehersesyo niya. Kaya ito po napakahalaga nito. Buwan ng nutrisyon, yung kalusugan din. Kinakailangan natin ehersesyo, mga bagay-bagay na magpapalusog sa atin. And, sa talatang 2, matulungin siya sa mahirap. At sa nangangailangan bukas ang palad. Hindi siya nag-aalaala, dumating man ang tagginaw, pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po ay, alam niyo po ba na yung mga taong mapagbigay ay hindi po talaga nawawalan. Yun po ang napakaganda eh. At sa tingin ko rin na dahil masaya siya, ang kalusugan niya ay nami-maintain niya. Dahil ang taong mapagbigay ay masayahin ang kalooban at naniniwala ako talaga ito ay isang himala rin ng Diyos upang pagalingin ang mga karamdaman. Kaya may mga tanong sabi nila, bakit ang taong grasa hindi naku-COVID? Napakarumi. Sabihin natin, oo, napakarumi. At bakit yung iba, napakalinis ay naku-COVID? Yung taong grasa minsan ay hindi nag-aalala. Bukas, hindi. Minsan ang isip niya ay ngayon. Makaya kain, ng ganyan. Then, makikita natin siya na ang kanyang kaisipan lagi ay payapa sa papanong paraan. Gawa nga po sa mayroon siyang problema sa pag-iisip. Yan po, minsan ang iba. Pero sa iba naman, yung ibang mga, sabi natin, iba't ibang tao na matitino, ang laging iniisip ay kumita ng pera. Laging bagabag ang kaisipan at sa ganung paraan po ay nagkakaroon siya ng karamdaman. Kaya napakahalaga nito maintindihan natin yung kahalagahan ng yung isip natin ay payapa. Kaya naniniwala ko itong babaeng ito ay, kaya siya rin malusog, mapagbigay siya. Ang kanyang pagbibigay ay hindi napipilitan kundi buhat sa pusong busilak. Gawa nga, minsan alam niyo po ba na sa ministry, bihira lang talaga ang totoong nagbibigay. Totoo po yan, bihirang-bihira. Talagang grabe kung magbibigay kinakailangan may mga detalyado. Opo, may mga detalyado na dapat ito ang gawin at ganyan. Pero yung totoong magbibigay na tulong sa manggagawa ng Diyos, bihira po na galing sa puso. Kaya ito po buwan ng nutrisyon, mahalaga po ito. Itong katapatan sa asawa. Dahil nga, meron din sa Old Testament po, dadagdagan natin, na kapag ang babae ay nagloko. Ito tandaan nyo, itong mga kalalakihan, mga may asawa na kapag ang babae nagloko, mayroon talagang salot na dumarating sa kanyang katawang lupa. Yan po ang katotohanan. Kaya meron ako kakilala, pero yun nga, ayoko naman sabihin ganoon na dahil nga sakit niya yun yung ganyan. Hindi ko naman masabi na, pero talagang sinasabi ng kasulatan na lalaki ang kanyang tiyan, ibig sabihin ay parang magkakasakit siya ng parang mayuma o ano man, o magkakaroon siya ng problema sa kanyang sinapupunan. Yun na lang ang magandang aking sabihin. Kaya kinakailangan maging matapat sa asawa. Kaya ito kayong mga lalaki, kung tayo naman, lalaki ako, gusto ko rin mag-asawa, ay kung hindi tayo magiging tapat sa ating mga mahal sa buhay, may problema rin tayo. Kaya patawarin tayo ng Diyos kung nagkamali tayo. Pero ang sinasabi ko lang, huwag natin gamitin ang pagkalalaki natin for the sake gawa nga lang napipilitan tayo magparami. Na yung katuwiran na ang nauuhaw ay painumin. Na sinasabi sa kawikaan, painumin. Pero ang sabi na, sa sarili mong balon, doon ka kumuha ng tubig na iinumin. Hindi yung nauuhaw na babae pa iinumin dahil wala si mister niya. Yun lang po at pagpalain tayo ng Panginoon Kristo. Nawa ay maging pagpapala sa inyo itong
buwan ng nutrisyon upang ang kababaihan ay lalong gumanda. Walang pangit ng mga kababaihan, lalo-lalo mga anak ng Diyos, kapag nag-ayos lang po. Kapag nag-ayos. At ang pag-aayos na yun ay hindi sa pamamagitan ng mga cosmetics, dahil nga sabi nga ni Dr. Adam, yung sinasabi niya, o yung iba pa na, ang paggamit ng mga pampaputi ay minsan po ay nakakapagdulot ng karamdaman. Kaya yung sabi ng isang doktor, ay may mga doktor man siya, ay hindi po magandang katwiran yun. Hindi po magandang katwiran. Ibig sabihin, hindi rin assurance yung kanyang binebenta na talagang epektibo. Kaya kapag nagkaroon ng side effect, ang doktor nila na ang gagamot, ibig sabihin, kikita pa rin sila. Di po ba? Kaya pangit po yun. Kaya dito lang tayo, maging masipag yung mga kababaihan, maligo ng tama, upang ang kilikili nga ay huwag umamoy, at maging maayos ang kanyang pakikisama sa asawa, huwag siyang maging kabit ni kabit. Dahil sabi ko nga po, baka magkasakit siya at lalaki ang kanyang tiyan, babaho ang kanyang, yun na lang po. Kaya tayo manalangin. Lord, salamat sa time ito, gabayan mo kami, at ikaw po ang manguna, at kung sino man ang makakapakinig nito at makapanood, gabayan mo po Panginoon, makita niya ang kahalagahan ng paglilinis ng katawang lupa sa pamagitan ng mental hygiene din at itong bodily hygiene. Kaya salamat po, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, magandang hapon po muli. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa Kristo.